Pinabulaanan na First Lady Liza Araneta Marcos at ipag niyang si Senator Amy Marcos ang kumakalat online na patutsadahan nila sa isa't isa. Fake news daw yan. Pero ang First Lady tila may pasaring. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ba ang laman ng umano'y pekeng away online ng dalawa? Yes, Jiggy. Pasensya ka na hindi ko narinig yung tanong mo, but I assume you asked about the fake post na kinote kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Senator Amy Marcos. Yes, kahapon may lumabas kasi na mga fake quotes na pinasinungalingan na ng Presidential Communications Office at nirepost din ito ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang social media accounts kung saan sinabi nga niya na speaking of fake news, ito daw yung entertainment Pinoy style. Makikita natin dito sa peking quote card na ito na sinasabi niya na ayaw na niyang makipag-argue sa kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ang sinasabi niya, ito ay bilang paggalang kay dating First Lady Imelda Marcos at dahil kapatid siya ng kanyang asawa. Pero yung mga statements daw niya, fake. Kasing fake daw ng mukha niya na retokada. Pero again, hindi raw ito totoong quote card mula kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero makikita rin natin na kalaunan, nag-post din itong si Senator Amy Marcos sa kanyang social media accounts wherein sinasabi naman niya na hindi siya ang nag-post ng quote card na yon na kumbaga ay meme din niya na sinasabi niya na tama, hindi dapat makipag-argue si First Lady sa kanya. Dapat nga ay magpasalamat pa siya kay Senadora Amy dahil ipinilit niya si First Lady kay President Bongbong Marcos kahit na magaganda ang mga ex nito. Kung tutuusin, siya daw ang pinaka-ugly at may big tummy na puno ng drugs at ng alcohol. So ito ay hindi rin naman daw totoong quote mula kay Senadora Amy, pero kasunod yan, parang meron pang pasaring si Senadora Amy dahil sinabi naman niya na mensahe niya ito sa mga matatapang, referring to the staff of Palace, mga pulis daw na nagbibigay daw sa kanya ng impormasyon tungkol nga dito sa mga illegal na droga at siniguro niyang iingatan niya ang mga ito. Jiggy. At Maricel, mula nang ilabas ni Senator Amy ang kanyang mga akusasyon sa umano'y paggamit ng First Family ng droga, may tugon na ba ang Pangulo at ang First Lady dito? Nako, Jiggy, hanggang ngayon, tahimik ang Pangulo at si First Lady tungkol sa usaping ito ni Senator Amy Marcos. Kanina nga, sinubukan natin silang makapanayam doon sa kanilang event sa PhilSports Complex dyan sa May Pasig dahil event ito mismo ni First Lady. So naroon si Presidente, naroon si First Lady at maging ang anak nila na si Vincent. Pero quiet sila tungkol sa usapin ito. Nag-inspection lamang sila dyan sa programa na inilaan para doon sa mga atleta Pinoy, nagtayo ng mga museum, ng dormitoryo at ng kung ano-ano pa. Ang nagsalita tungkol dito ay si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakapanayam ng STL kagabi. At ang sinabi nga niya, mukhang desperadong hakbang daw ito para siraan ang Pangulo. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Wala namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Desperado para masira ang Pangulo. Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Jiggy, sa panayam naman ng programang OBP kanina kay Executive o dating Executive Secretary Lucas Bersamin, may sinabi siya na mukhang mas safe pa rin ang Pilipinas kay President Marcos. Narito ang kanyang sinabi. I do not know about, I'm not disparaging si Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. At Maricel, kaugnay pa rin sa usapin ni dating ES Bersamin, may reaksyon na bang palasyo sa sinabi nito
na hindi siya pinalitan, kundi o hindi siya nag-resign, kundi siya ay pinalitan talaga? Sa ngayon, Jiggy, tahimik pa ang Malacanang tungkol dyan. Bagamat kanina pa natin sila hinihingan sana ng pahayag tungkol dyan sa sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang malinaw, sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang araw, ngayong araw dito sa Malacanang at pinangunahan niya ang panunumpa kay Ralph Recto na pumalit kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Kasama rin doon sa mga nag-take ng oath kanina, sina Secretary Frederick Go bilang Finance Secretary at maging sa Secretary Vida, inulit din yung kanyang panunumpa dahil sa pagkakataong ito sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Justice Secretary. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.